Sa mga development, kasabay pa rin po mga kabombo ng nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umaasa ang grupong partido manggagawa na maririnig kay Pangulong Marcos yung 5 malalaking labor policies at labor issues sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon kay Partido Manggagawa Chairperson at dating Representative Rene Magtubo, nais nilang pagtuunan ng pansin ni Pangulong Marcos ang pagtaas ng unemployment at ang panglaganap ng contractualization. Pangalawa ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at hindi nakakahabol ang sahod ng mga manggagawa, lalo na yaong mga tumatanggap lamang ng mababang pasahod. Pangatlo ay ang pagtugon ng Pangulo sa labis na gap dahil sa pagitan ng minimum wage at pagtaas ng cost of living allowance sa buong Pilipinas. Ang ikaapat ay ang hindi pa rin nalulutas na skandalong bumabalot sa mga flood control at iba pang public infrastructure project, labis ding nakakapekto lalo sa mga mahihirap. Panghuli o panglima, ang kahirapan sa iba't ibang sektor. Yan ay dahil daw sa manoy mistulang nakakalimutan na sila ng pamahalaan. Sa kanyang fifth zona, ang kalagayan ng manggagawa ay ang sumusunod. Number one, tumataas yung employment natin. No? Laganap ang contractual na trabaho at halos 20 million ang informal sector sa ating ekonomiya na kung saan hindi regular ang trabaho, mababang sweldo, walang social protection na nangyayari. Pangalawa, patuloy na tumataas yung presyo ng bilihin, di makahabol ang sweldo ng mga manggagawa. Pangatlo, mayroon ding lumalawak yung gap sa pagitan ng minimum wage at cost of living. Sa ngayon sa Metro Manila, ang cost of living for a family of 5 nasa 1,300 pesos. Kahit nag-increase na kami ng 85 pesos na hulugan, 60 pesos na yung buwan, di pa rin makakahabol sa cost of living. Tapos pang-apat, ang sinasabi namin, hindi pa nalulutas ang iskandalo sa flood control projects. At ito ay malaking epekto sapagkat malaking pondo, billions of funds, public funds, ay hindi napunta doon sa services, dapat pakinabangan ng mga manggagawa. At panlima, sinasabi namin, lalong naghihirap ang pamilyang Pilipino at hindi namin nararamdaman yung pagtugon ng gobyerno sa mga usapin na ito. Ayon pa sa dating mambabatas, kung naging quotable quote noon ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahiya naman kayo noong kanyang ikaapat na State of the Nation Address, dapat anyang madagdagan ito ngayon ng mahiya naman kayo sa mga manggagawang Pilipino. Anya sa 4 na taong pag-upo ni Pangulong Marcos, hindi pa nararamdaman ng mga manggagawang Pilipino ang pagbuti ng kanilang kalagayan at mistulang nakakalimutan na sila ng administrasyong Marcos, itong sektor ng paggawa. Ang fourth zona niya kasi, ang pinaka-quotable quote na narinig natin is, mahiya naman kayo. Referring to the flood control project scam na pinaimbestigahan niya na naka-apekto doon sa mga serbisyo, di lamang doon sa pag-control ng baha, kundi iba pang serbisyo sapagkat na gasta yung pondo. So sa fifth zona na ito, kami sa Partido Manggagawa at ang aming labor coalition, yung nagkaisa labor coalition, ay gagamitin yung ganong quotable quote niya. Pero sasabihin namin, mahiya naman kayo sa manggagawang Pilipino. Bakit ganon yung aming panawagan? Kasi sa 4 na taon ng panunungkulan ng ating presidente, hindi namin nararamdaman yung kanyang seryosong pagtugon doon sa kalagayan ng manggagawa. Bahagi pa rin po ang napahayag ni dating Partido Manggagawa Representative Rene Magtubo sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines.